napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and Anti-Money Laundering Council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mans Carpio. Sa pamamagitan nito, may lalahad ang buong katotohanan tungkol sa mga alegasyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Una, na pinayaman ni Vice Presidente ang kanyang sarili ng labis-labis sa kanyang legal na sahod at lehitimong kita bilang isang lingkod bayan. Pangalawa, na meron siyang mga ari-arihang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At pangatlo, na habang siya ay nanunungkulan bilang Vice Presidente, nakibahagi siya sa negosyo, directly or indirectly, kahit ipinagbabawal ito ng ating konstitusyon. Sasabihin marahil ng depensa na walang kapangyarihan ang hukumang ito na busisiin ng mga bank records, tax records at AMLA reports ni VP Sara. With all due respect, that argument is not only legally flawed, it is an affront to the authority of this honorable court. Kung tatanggapin po natin ang argumentong ito, hahayaan natin maliitin at insultuhin ang hukumang ito. The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. I repeat, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Kahit ang bank secrecy law po ay sumusunod at tumatalima sa impeachment court. The law explicitly states, and I quote its pertinent portions, all deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature except in cases of impeachment. Walang kaduda-duda, may karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni VP Sara. Hindi rin po hadlang ang Data Privacy Act. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued. Muli, walang kaduda-duda. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na ipasabpina ang mga dokumento ni VP Sara Duterte. Pero sabi po ng kampo ni Vice President, irrelevant daw ang mga bank records, AMLAC reports at BIR records. Lalo na daw yung mga transaksyon na nangyari bago siya umupo bilang pangalawang pangulo dahil wala raw itong kinalaman sa kasong ito. The prosecution respectfully but vehemently disagrees. Ayon sa report ng Anti-Money Laundering Council na isinumite sa Committee on Justice ng House of Representatives, the financial activity of Vice President Sara C. Duterte increased significantly starting 2007 when transaction